Web, kasi 'di ba kapag bumibili ka ng payong, ang inaasahan mo talaga ay mapoprotektahan ka nito mula sa ulan. Kumbaga, simple lang yung transaksyon eh. Binubuksan mo tapos sumasalo ito ng tubig para hindi ka mabasa. Mismo? Yun naman talagang purpose niya. 'Di ba? Ngunit isipin mo kung pagbukas mo ng payong na, ito na, binayaran mo pa man din ng sobrang mahal, wala pala itong tela. Parang puro kalansay lang siya. Tapos habang bumubuhos yung ulan, basang-basa ka sa gitna ng kalsada, nilalamig, habang yung nagbenta sa'yo, komportabling nakaupo sa isang mansyon, pinapanood ka lang mula sa bintana. Grabe yung imaheng yan. Nakakagalit isipin. Ganyang kalupit yung sitwasyong susuriin natin ngayon, pero ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang simpleng payong eh. Ang pinag-uusapan natin ay yung mismong buhay, kabuhayan, at yung mga konkretong pader na inaasahan mong pipigil sana sa rumaragasang baha. Oo, at isang nakakapangilabot na realidad yan. Lalo na kung iisipin mong yung kalansay na tinutukoy mo ay nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso ng buwis nating lahat. Parang inaasahan natin, di ba, na may strukturang sasalo sa atin at sa mga pamilya natin pagdating ng sakuna. Pero paghupa ng tubig, malalaman mo na lang na ilusyon lang pala yung lahat. Kaya para sa iyo na nakikinig sa ating ngayon, welcome sa ating malalimang pagsusuri. Bali ang misyon natin ngayon ay himayin at intindihin itong nakakagimbal na 2025-2026 Flood Control Ghost Project Scandal dito sa Pilipinas. Napakalaking issue nito. Sobra, nakapatong ngayon mismo sa mesa natin ang isang bundok ng mga dokumento. Mayroon tayong mga opisyal na ulat ng Department of Justice, pati National Bureau of Investigation, yung mga transcript mula sa maiinit na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, tapos may mga pahayag pa ng Anti-Money Laundering Council o AMLC, at maging yung malalalim na pagsusuri ng mga akademiko tulad ng ulat ng Peace Research Institute Frankfurt. Ang dami niyan. Kaya titignan natin ngayon kung paano yung pondo na dapat sana ay magliligtas sa komunidad mo mula sa pagkalunod, ang napunta lamang sa garahe at bank accounts ng ilang tao. At mahalagang diinan natin yung part na hindi lamang tayo nakatingin sa isang simpleng kaso ng pagnanakaw o korupsyon na nakasanayan na nating marinig sa balita, di ba? Ang makikita natin dito sa mga ebidensya ay isang napakasalimot, napakasistematiko, at tila ba isang mafia na pamamalakad. Parang isa itong operasyon na pinag-isipan nilang maigi yung bawat butas ng batas. Kaya heto yung magbibigay sa'yo ng ideya kung gaano talaga kalawak yung lambat na ito. Kasi ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, aabot daw sa higit 2,000 tao ang sangkot sa sindikatong ito. Wait lang, 2,000. Oo, 2,000 individual yan ang nagtulong-tulong para nakawan ng taong bayan. Ipapakita natin na isa itong high-level na white-collar crime na gumagamit ng mga dummy corporations, peking dokumento, at umabot pa nga sa puntong may mga buhay na kinitil. Kaya umpisa na natin sa mismong ground zero. Paano ba nagsisimula yung panlilinlang na ito bago pa man umabot sa mga matataas na opisyal? Parang ipaliwanag mo nga sa amin kung paano nabubuo o mas tamang sabihin, hindi nabubuo ang isang ghost project. Sige, magsimula tayo sa technical na aspeto muna, di ba? Ayon kasi sa definisyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR, yung mga tinatawag nating ghost projects ay yung mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno na ideklarang 100% completed na. So sa papel tapos na. Mismo, ibig sabihin, sa opisyal na papel may nakatayo na raw na dike, may sementong ibinuhos na dyan, may bakal na inilatag. Tapos, nabayaran na ito ng buo ng gobyerno. Pero sa realidad, kapag pinuntahan mo mismo yung lokasyon, damo lang ang makikita mo. Walang kahit anong itinayo. Hangin yung binayaran. Walang makapa-sakali o literal na gawa-gawa lang talaga. Literal. Paano naman nagkakaroon ng lakas ng loob yung isang opisyal na pumirma sa isang papel na nagsasabing may nakatayong tulay, pwede naman itong mabisita ng kahit sino, di ba? Diyan papasok yung pinakamalinaw na halimbawa mula sa investigasyon.
yung sa Bulacan 1st District Engineering Office. Bale sa ilalim ito ng pamumuno ni dating District Engineer Henry Alcantara na ang nakakabaliw na detalye rito ay gumamit pa siya ng alias. Teka, alias. Oo, gumamit siya nga ng pangalang Joseph Castro Villegas sa mga formal na transaksyon at kasama yung kanyang Assistant District Engineer na si Brice Erickson Hernandez, nag-aproba sila ng 30 guni-guni na proyekto. 30. 30 proyekto na ideklara ang tapos na para makuha agad nila yung tseke mula sa gobyerno. Sandali, babalikan ko lang yung alias. Isang opisyal ng gobyerno, isang district engineer, nakakapirma sa mga opisyal na dokumento at tseke ng kaba ng bayan gamit yung peking pangalan na Joseph Castro Villegas. Ang hirap paniwalaan na nakalusot yan sa sistema natin. Nakalusot eh. Parang itong bumili ka ng sapatos online, di ba kinaltas na agad dun sa credit card mo? Tapos nag-text yung system na delivered na daw? At nag-upload pa yung rider ng peking picture sa pinto mo na may kunwaring parcel, pero paglabas mo, wala. Wala talagang parcel. Ang nasaklap, bilyon-bilyong buwis mo ang hinihigop nila sa ganitong paraan. So saan napupunta yung pera kapag nakuha na nila? May eksaktong formula sila dyan eh. Parang naghahati talaga ng kita sa isang lehitimong negosyo. Kasi ayon sa mga nakalap na ulat mula sa mga investigasyon, heto yung hatian ng nakaw na yaman. Mula dun sa kabuuang pondo ng proyekto, 30% at sa ilang matitinding kaso lalo na sa Central Luzon, umaabot pa ito ng 40%. Yun ang diretsong napupunta sa politikong nagsisilbing mastermind o taga-protekta. Wait, 40%. Kaya pala, so kung may 1 bilyong pisong budget para hindi bumaha sa isang bayan, 400 milyong piso agad yung ipinapasok sa bank account ng iisang politiko. Ganun kalala. Ilang public schools o ilang pampublikong ospital sana yung maitatayo ng 400 milyong piso na yun, di ba? Isang napakalakong kawalan talaga para sa bayan. At hindi pa dyan natatapos yung hatian kasi pagkatapos kunin ng politiko yung bahagi niya, yung mga opisyal naman ng DPWH tulad ng regional at district engineers, kumukuha naman sila ng 15%. May hiwa din sila? Oo naman. Tapos, yung Bids and Awards Committee o BAC, sila kasi yung nag-a-approve kung sino yung panalong contractor sa subasta. May 4% sila. At yung natitirang pondo, yun ang ibinibigay sa mismong contractor. Sila naman yung gagastos para gumawa ng mga peking dokumento, magbayad ng mga accountant na magpapalusot sa papeles, at panatilihin yung ilusyon na parang may operasyon talaga yung kumpanya nila. Teka lang, dito ko kailangan mag-interrupt kasi may napakalaking butas sa kwentong ito. Meron tayong Commission on Audit o COA, di ba? Ang COA, yung bantay ng kaban ng bayan. Imposibleng hindi mapansin ng isang auditor na wala namang nakatayong flood control wall doon sa lugar na ininspeksyon niya. Oo nga isipin mo ganun, di ba? Kasi gaano man kagaling yung peking dokumento mo, kapag pinuntahan mo mismo yung site at walang semento, huli ka na. Paano nila ito nalulusutan sa COA? Iyan yung nagpapakita ng matinding institutional capture o yung pagkontrol mismo ng sindikato doon sa mga ahensyang dapat na nagbabantay sa kanila. Kasi sa listahan ng porsyentwahe na binanggit ko kanina, may isang maliit na numero na sadyang iniwan ko. 2% ng kabuuang pondo ng proyekto ay tahimik na iniabot sa mismong resident auditor ng COA. Ayun. Kaya pala nakapikit na lang yung mga dapat nagbabantay sa atin. 2% ng daan-daang milyon ay sapat na pala para bumulag ng opisyal. Nakakapanlumo yan, ha? Sobra. Pero nag-uumpisa pa lang tayo sa level ng distrito nito. Kung ganito kadali nakukuha yung daan-daang milyon sa isang probinsya tulad halimbawa sa Bulacan, paano nila nakukuha yung budget para sa buong bansa? Paano naging pambansang banta itong operasyong ito? Dito na natin kailangang tignan yung pagpasok ng mga tinatawag na contractor monopolies o yung mga cartel. Tingnan natin yung datos na inilabas doon sa mga hearing.
Mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025, ang gobyerno ay naglaan ng 545.6 bilyong pisong budget para lamang sa flood mitigation. Kalahating trilyon yan. Oo, napakalaki. Tapos, sa buong bansa natin, merong 2,409 na accredited contractors. Ngunit, 100 bilyong piso mula sa pondong yan ay napunta lamang sa 15 kumpanya. Seryoso? 15 lang. Sa mahigit 2,000 rehistradong kumpanya na pwede sanang gumawa ng kalsada at tulay natin, 15 kumpanya lang yung nakakuha ng halos ikalimang bahagi ng buong pambansang pondo. Oo, at napakalinaw na manipulasyon yan. At ang pinakamakapangyarihan sa mga kartel na ito ay yung nakilala bilang The Diskaya Cartel, sa pangunguna ng mag-asawang sina Curly at Sarah Diskaya. Pamilyar yung pangalan. Sa loob lamang kasi ng 3 taon, yung mga kumpanyang kontrolado nila ay nakasungkit ng 421 na magkakaibang kontrata. At alam mo ba kung magkano yung kabuo ang halaga? 31 billion pesos. Wow! Napakaluking pera niyan para makontrol lang ng isang pamilya. Paano nangyari yun? Kasi may proseso tayo ng public bidding, di ba? Hindi mo naman pwedeng basta na lang ibigay sa isang kumpanya yung 421 na kontrata nang walang nagrereklamong ibang negosyante. Ginamit nila diyan yung isang napakatusong proseso na tinatawag na license renting at isinama pa nila ito sa bidding-biddingan o mock bidding. Bidding-biddingan? Parang laro lang ah. Parang ganun na nga eh. Una kasi, umuupa sila ng mga AAA at quadruple A na PCAB licenses. Ang PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board, sila yung nagbibigay ng lisensya na nagpapatunay na ang isang kumpanya may mga lehitimong inhinyero, heavy equipment at may malaking pondo para magsagawa ng malalaking proyekto. Ang hirap kayang makakuha ng ganyang klaseng lisensya. Teka nga, paano mo uupahan yung lisensya? Hindi ba ang lisensya ay patunay ng kakayahan ng mismong kumpanya mo? Dapat? Eksakto, dapat ganon. Pero sa modus nila, binabayaran nila yung mga lehitimo at malalaking kumpanya para gamitin yung pangalan at lisensya nito. Kaya ang isang maliit na dummy corporation na wala namang kahit isang backhoe, biglang nagmimistulang higanteng construction firm doon sa papel. Pagkatapos yan, papasok na yung bidding-biddingan. Pagsasabay nilang pagbid yung 3 o 4 na kumpanya para sa isang malaking flood control project. Pero lahat ng kumpanyang naglalaban-laban sa bidding na yon, sila rin ba yung may-ari? Mismo. Kaya sa dokumento ng gobyerno, mukhang may malusog na kompetisyon. Parang mukhang nagpababaan pa sila ng presyo at nanalo yung pinaka-kwalifikado, kunwari. Pero ang totoo, iisa lang talaga ang kumokontrol sa kanila. Kahit sino pa ang manalo sa mga kumpanyang yon, yung cheque didiretso lang sa isang bank account. Grabe, nagdadala naman sa atin doon sa susunod na malaking problema. Paano mo ngayon itatago yung 31 billion peso? Kapag nauha na nila yung cheque ng gobyerno, hindi mo naman yun pwedeng basta i-withdraw na lang at ilagay sa sako, di ba? Kailangan nilang linisin yung pera. Dito natin makikita yung klasikong hakbang ng money laundering. Pero inilapat nila ito sa konteksto ng infrastructure. Tandaan natin yung 3 hakbang, di ba? Placement, layering, at integration. Ipinapasok muna nila yung nakaw na pera doon sa mga lehitimong bank accounts ng kanilang dummy corporations. Kunwari, ito ay pambayad sa materyales. Okay, that's placement. Tapos, dyan na pumapasok yung layering. Inikot-ikot nila yung pera o gumagawa sila ng round-tripping. Bale, pinagpasapasahan yung pondo sa iba't ibang peking subcontractors at mga suppliers para lang maligaw yung sinumang auditor o investigador na susubok na sundan yung paper trail nila. Nakakahilo nga naman yun hanggang sa makarating tayo doon sa integration yung paggastos sa pera na parang galing ito sa malinis na negosyo, di ba? Ano ba yung naging itsura ng perang ito nung lumabas na sa sistema? Ayon, yung pondong dapat sana ay naging konkretong dike natin doon sa mga probinsya ay naging isang fleet ng mga luxury cars.
Luxury cars. Oo. Natuklasan kasi sa investigasyon na sa isang compound sa Pasig, nakaparada yung kabi-kabilang Bentleys, Rolls-Royces at mga Escalades. Bukod pa rito, ang malaking bahagi ng bilyon-bilyong ito ginamit sa politika. Pinondohan nila yung mga kampanya ng mga kakampi nilang politiko noong eleksyon, kaya't mas lalong tumibay yung kapit nila sa kapangyarihan. Nangangamoy PDF scam to ah. Naaalala ko noong 2013, yung kay Janet Lim Napoles, pati yung Priority Development Assistance Fund. Pera rin ng bayan na napunta sa walayan eh. Pero parang mas tuso yata yung diskarte nila ngayon. Oo, kasi nag-evolve na yung corruption natin. Nung panahon ng PDF scam kasi, medyo magaspang pa yung pamamaraan eh. Gumamit lang sila ng mga dummy NGOs o mga foundation na kunwari ay magbibigay ng binhi doon sa mga magsasaka. Pero pag tiningnan mo yung opisina, bakanting lote pala. Madaling nabisto, 'di ba? Dahil wala talagang negosyo. Oo nga, kitang-kita agad. Ngayon naman, ang ginagamit na nila ay mga lehitimong construction firms na may opisina, may sekretarya, at may lisensyang nirentahan mula pa sa totoong higanting kumpanya. Mas mahirap tukuyin yung kalukuhan kasi sa unang tingin, mukhang nag-ooperate na negosyo naman talaga sila. Sa bagay. Pero kung ganito katalino yung sistema nila at nakupo na nga nila yung bilyon-bilyon, bakit nung sumabog na yung iskandalo, hindi na lang ginawa ni na Curly at Sara Diskaya yung ginagawa nung iba? Bakit hindi na lang sila nag-alok na maging state witness? Tapos ituro na lang yung mga politikong nasa likod nila para mailigtas yung sarili nila? Isang magandang katanungan yan at actually tinangka nga nilang gawin yan. Nag-apply yung mag-asawa para makapasok doon sa Witness Protection Program ng gobyerno. Inaasahan kasi nila na kapag itinuro nila yung mga malalaking politiko, makakalaya sila. Ngunit may isang napakahigpit na patakaran yung batas natin. 'Di ba para maging state witness ka, hindi ikaw dapat yung most guilty o yung may pinakamabigat na sala sa inyong lahat. Oo, yung most guilty rule natin. Mismo. At sa kasong ito, nakita ng mga investigador na yung mga kumpanya ng Diskaya Cartel, yung direktang tumanggap ng bilyon-bilyon eh. Sila yung nag-orchestrate ng fake biddings, sila mismo yung pangunahing nakinabang, kaya hindi sila kwalifikado. Ngayon, si Curly Diskaya ay nakadetain na sa Senado habang yung kanyang asawang si Sara ay aktibong pinaghahanap pa rin ng pulisya natin. Kaya hindi talaga ubra sa kanila yung palusot na napilitan lang sila. Pero alam naman natin, di ba, na ang isang pamilya ng mga kontraktor ay hindi naman makakagawa ng ganitong kalawak na operasyon kung wala talagang matibay na pader na nagproprotekta sa kanila sa taas. Kailangan nila yung basbas ng mga makapangyarihan eh. Paano ba ito nag-uugat sa mismong kultura ng politika natin? Para masagot yan, balikan natin yung isang napakahusay na framework na ginawa ni Peter Kreuzer mula sa Peace Research Institute Frankfurt. Sa kanyang pag-aaral, ipinaliwanag niya na ang Pilipinas daw ay dumaranas ng tinatawag na mafia-style domination. Teka, kapag sinabing mafia, ang pumapasok agad sa isip ko yung Godfather, yung mga nagbabarilan sa kalsada dahil sa teritoryo, ganyan. Ganun ba yung ibig niyang sabihin doon? May aspeto rin ng karahasan dyan na tatalakayin natin mamaya, pero mas malalim pa doon eh. Ang ibig sabihin ni Kreuzer dito, ang oligarkiya natin sa Pilipinas ay nananatili sa kapangyarihan dahil pinagsasama-sama nila yung apat na sangkap, yung pag-iipon ng napakalaking yaman, tapos yung pagpapatibay ng mga political dynasties, nandyan din yung tinatawag na clientelism or patronage, at syempre yung tahasang karahasan. Dito sa clientelism, lumalabas yung konsepto ng profitable altruist o yung kumikitang matulungin. Profitable altruist. Alam mo, parang ganon yung nararanasan natin tuwing eleksyon eh. Para itong magnanakaw na pumasok sa bahay mo habang mahimbing kang natutulog. Kinuha niya yung 1,000 piso mula sa pitaka mo, tapos paggising mo sa umaga, babalikan ka niya. Aabutan ka ng 100 piso at sasabihin, pambili mo ng bigas ha, tulong ko na sa pamilya mo, at inaasahan pa yung luluhod ka sa pasasalamat, tatanawin mo itong utang na loob at iboboto mo siya habang buhay. Ganyan nilalaro yung isip nating mga butante.
Ganyan na ganyan talaga. Ninanakaw nila yung daan-daang milyon, tapos gagamitin yung maliit na porsyento niyan para mamigay ng mga nakabalot na groceries o magpa-raffle ng TV tuwing Pasko. At yung connection ng mga korap na lokal na opisyal sa mga matataas na politiko, hindi lamang teorya ha. May pruweba tayo. May dokumentado tayong ebidensya mula sa mga sinumpaang salasay. Balikan natin si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Bukod sa paggamit niya nung alias na nabanggit natin kanina, isinuko niya rin yung 110 milyong pesong cash sa Department of Justice bilang bahagi ng kanyang testimony. Isipin mo na lang yung iksura ng 110 milyong pesong na physical na pera, di ba? Sobrang dami niyan. Tapos kasama nito, ibinunyag niya na minsan daw ay inatasan siyang gumawa ng listahan ng mga peking proyekto na aabot sa 355 milyong peso. At alam mo ba kung gaano kabilis niya inihanda yung dokumentong yon na may kasama pang 25% na kickback? Gaano kabilis? Isang araw? 15 minuto. Inihanda umano ito para kay SJE o Senador Jinggoy Estrada. Sandali lang, dito ko rin gustong linawin agad sa iyo na nakikinig, di ba? Na bilang mga tagapagsuri lang sa deep dive na ito, hindi natin inilalagay ang batas sa ating mga kamay, ha? Binubuklat lamang natin at nire-report sa inyo kung ano mismo yung nasa opisyal na nilalaman ng mga rekomendasyon ng DOJ at ng malalim na investigasyon ng NBI. We are not taking sides here. Oo, nagbabase lang tayo sa mga dokumento. Mismo. Tapos lumabas din nga sa mga investigasyong ito yung mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez, pati na rin si Congressman Zaldico na nahuli gamakailan doon sa Czech Republic habang sinusubukang magtago. So ang mga detalyeng ito ay base lamang sa kasalukuyang paper trail na patuloy na dinidinig sa gobyerno natin. Ngayon ibalik ko lang doon sa sinabi mo kaninang framework ni Cruiser. May binanggit kang karahasan eh. Kapag may ganitong kalaking pera, tiyak na may handang pumatay para maprotektahan ito, di ba? Pero oo kapag ang bilyon-bilyong piso ay nasa panganib na mabunyag, nagiging madugo talaga yung laban. Ang pinakamalungkot at pinakamapait na bahagi nitong iskandalong ito ay yung pagpatay sa isang municipal accountant at isang municipal engineer noong taong 2025. Ang lala. Sila ba yung may hawak ng papeles? Sila yung mga official na may direktang hawak doon sa mga papeles na magpapatutunayan na peke yung mga proyekto. Pinatay sila upang tuluyan silang patahimikin at pigilang tumestigo sana sa nagaganap ng mga investigasyon ng audit natin. Mga trahedya tuwing bumabagyo kung saan literal na nalulunod yung mga tao natin dahil sa mga ghost projects na ito. Sumabog na yung galit ng publiko. Umabot na talaga tayo sa tipping point. Talagang umapaw na yung galit ng mga tao eh. Nasaksihan natin yung pagsiklab ng 2025-2026 Philippine anti-corruption protests. Hindi na talaga nanahimik yung taong bayan natin. Umabot yung sigaw mula sa mga kalsada hanggang doon sa mga universidad. Oo. Isang tumatak talaga na imahe sa akin dyan yung ginawa ng Alpha Omega Fraternity. Isinagawa kasi nila yung kanilang sikat na oblation run at tinawag nila itong takbo laban sa trilyong tinakbo. Oo, napanood ko rin yan. Na doon sa UST Paskuhan, di ba? Libu-libong estudyante yung naroon. Tumugtog yung bandang Ben and Ben nung kantang Kapangyarihan. Ramdam mo talaga sa hangin yung bigat ng kanta eh. At pagkatapos tumugtog, sabay-sabay sumigaw yung libu-libong kabataan doon ng ikulong na yang mga korapto. Hindi mo na talaga pwedeng baliwalain yung ganyang klase ng galit. At yung boses ng mga kabataan at ng taong bayan na yon ang naging tulak upang bumilis yung pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno natin. Dito natin nakita yung pangil ng Anti-Money Laundering Council o AMLC Dahil kapag pera na kasi ang sinusundan, ang AMLC ang may kakayahang silipin yung mga account kahit pa may mahigpit tayong bank secrecy law, lalo na kung may matibay naman silang hinala ng pandaraya. Naglabas agad sila ng mga freeze orders. Ilan yung na-freeze nila?
ipinasara nila yung paggalaw ng pera doon sa 379 na bank accounts, pati 4 na malalaking e-wallets at pinigil rin nila yung paglilipat ng titulo sa 55 na real properties na direktang nakakonekta doon sa sindikato. Grabe, napakaraming account niyan ha. Ngayon na-freeze na yung mga ito. Ano naman yung susunod na mangyayari? Kasi hindi naman pwedeng manatili lang sa bangko yung perang ninakaw sa atin, di ba? Ang malaking hakbang ngayon dyan ay yung tinatawag na asset recovery o yung pagbawi natin sa yaman. Ang plano kasi ng gobyerno ay ibalik yung mga pondong ito doon sa National Treasury at direktang gamitin ito para sa kapakanan ng mga biktima natin. Bale, i-reallocate yung pondo para magpatayo ng mga pabahay, magdagdag ng suporta sa kalusugan, at magbigay ng kompensasyon sa mga pamilyang nasalanta at nawalan ng kabuhayan dahil nga sa mga pagbaha na dulot ng kawalan nitong mga flood control projects natin. Dito ko na talaga na isikonekta ang lahat ng ito ng direkta sa iyo na nakikinig sa amin ha. Bakit mo ba kailangang mag-aksaya ng oras na intindihin yung mga terminong gaya ng PCAB licenses o AMLC freeze orders? Bakit ito mahalaga sa buhay mo? Dahil sa susunod na bumuhos yung malakas na ulan, tapos unti-unting pumasok yung putik at tubig baha sa inyong sala, o di kaya makita mong nasisira yung kabuhayan na pinaghirapan mo, alalahanin mo na hindi lang yan gawa ng kalikasan. Mismo, may nagkulang. May dapat sanang nakatayong mataas na konkretong pader dyan. May dapat sanang malalim na kanal na pumigil sa tubig na yan. Naroon sana yung proteksyon mo eh. Kung hindi lang sana iyon ipinambili ng isa na namang Rolls-Royce na nakaparada sa isang garahe doon sa Pasig. At para masigurong hindi na tayo pagnanakawan ng harapan sa susunod, may mga konkretong reforma na ngayong inilatag yung mga mambabatas at ahensya natin. Ang una dyan ay yung mahigpit na pagpapatupad ng mandatory on-site at satellite verification. Magandang akbang yan. Oo, kasi hindi na uubra yung mga picture-picture lang na pinicturan mula sa ibang anggulo, kunwari. Gagamit na sila ng satellite imagery para maikumpara kung may tunay bang estrukturang umusbong doon sa lokasyon mula noong inaprubahan yung budget hanggang matapos ito. Kaya kahit gaano pa kaganda yung pekeng papeles mo, makikita ng satellite kung bakante pa rin yung lote, di ba? Paano naman doon sa issue ng dummy corporations na ginagamit nila, kung saan nagtatago yung mga totoong may-ari sa likod ng ibang pangalan? Diyan naman tutugon yung pagbuo ng Independent Infrastructure Registry na naglalayong tukuyin yung Ultimate Beneficial Ownership o UBO. Ang konsepto kasi ng UBO ay parang pagbabalat doon sa mga patong-patong na layer ng kumpanya. Kahit 100 dami pa yung iharap mo dyan, hukayin at huhukayin ng registry na ito kung sino talaga yung pinakatotoong tao, yung huling mukha na nakikinabang at kumikita doon sa kontrata. Maganda yan para walang makatago. Bukod pa rito, tatanggalin na rin yung mga unprogrammed appropriations doon sa budget natin. Ito yung mga pondong walang malinaw na pangalan kaya madaling gawing palaran ng mga politiko eh. At panghuli, nagmumungkahi na rin sila ng mga specialized anti-graft courts para hindi na inaabot ng dekada yung pagdinig sa mga ganitong klaseng pandarambong sa bansa. Mabuti naman. Kaya kung titignan natin yung pangkalahatang kwento nito, ang iskandalong ito ay patunay talaga na nag-e-evolve na yung korupsyon sa Pilipinas. Nagiging mas matalino sila mula doon sa magaspang na paggamit ng mga peking NGO sa PDAF scam noong 2013, nag-level up sila sa pag-arkila ng mga lehitimong lisensya at pagbuo ng Ghost Project Mafia na halos dumukot na ng buo sa kaban ng bayan natin. Isang nakakalungkot na pag-ikot ng kasaysayan talaga. Ngunit ang maituturing din nating tagumpay ngayon ay naisapubliko natin yung kanilang buong istruktura. Wala na sila sa dilim ngayon? Totoo yan. At yan yung pinakamalaking sandata ng taong bayan natin eh. Kapag naiintindihan mo kasi yung modus operandi nila, mula doon sa peking bidding hanggang sa money laundering na yan, mas mahirap na nilang maibenta sa atin yung mga kasinungalingan nila. Kaya bago natin tuluyang tapusin itong usapang ito, gusto kitang iwan ng isang mapanuksong kaisipan. Isang senaryo na dapat talaga nating paghandaan. Ngayon kasi, natutuwa tayo na gagamit na ng satellite imagery at drone footage yung gobyerno natin para hulihin kung totoo bang may nakatayo sa isang proyekto.
Pero tanungin mo yung sarili mo, ano ang susunod na hakbang ng sindikato? Kapag naharang na natin ito ngayon, paano kung bukas makalawa, gamitin naman nitong mga bilyonaryong kartel na ito yung artificial intelligence? Oo nga, no? Pwede nilang gawin yun. 'Di ba? Paano kung gumawa sila ng mga AI deepfakes, mga perpekto at detalyadong peking video ng mga tulay at kalsada na nagpapakitang may dumadaang sasakyan pa kahit hindi naman kailanman itinayo yung mga yon? Handa na ba yung batas natin at yung lipunan natin na labanan itong uri ng digital corruption na ganyang katalino? Babalik at babalik pa rin tayo doon sa payong na nabanggit ko sa simula eh. Kaya mabing mapanuri ka. Baka kasi sa susunod, hindi na lang kalansay yung ibigay sa'yo, kundi isang napakagandang hologram na ng payong. Kumikinang siya, mukhang makatotohanan, pero pagbuhos ng ulan, ikaw pa rin yung maiwang basang-basa. Maraming salamat sa matigamong pagsama sa aming malalimang pagsusuri ngayon. Patuloy tayong magbantay at magtanong. Hanggang sa muli.